Buksan muna natin mga kapatid ang ating mga Biblia at basahin natin. At ito po ang ating pag-uusapan tungkol mga kapatid sa dalawang panauhin na inanyayahan ni Simon sa kanyang tahanan, found in Luke 7:36 mga kapatid. Ito po ang sabi mga kapatid. Sana dala niyo po ang inyong Bible para makasabay po kayo. Luke 7:36-39, and it says, "And one Pharisee desired him, and he would eat with him. And he went into the Pharisee's house and sat down to meat. And behold, a woman in the city which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat at the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment," verse 38, "and stood at his feet, and behind him weeping, and began to wash, hallelujah, his feet with tears, and did wipe them with her hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with ointment." Tuloy natin mga kapatid sa verse 44 hanggang 55. "And he turned to the woman and said unto Simon, See thou this woman, I entered into thine house, and thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears, and wiped them with her hairs in her head. Thou gavest me no kiss, but this woman, since the time that I came in, hath not ceased to kiss my feet. And thou gavest me verse 46, and my head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loveth little. And he said unto her, Thy sins are forgiven. And they that sat at meat with him began to say with themselves, Who is this that forgiveth sin? Bago po kayo upo, sabihin niyo sa inyong katabi, ang ating Diyos ay tunay na tagapagligtas. Please be seated, mga kapatid. Again, welcome to the house of the Lord. I'm so happy and privileged and honored to bring to you once again the word of the Lord entitled, The Faith of an Anointer. The Faith of an Anointer. Ano itong pananampalataya nitong babaeng ito na nagpunas hindi sa ulo ng Panginoon, kundi sa paanan ng mamahaling pabango, ointment, at hindi niya ginamit ang isang basahan, kundi ang buhok niyang mahaba, ang kanyang nilaylay para punasan ang paanan ng ating Panginoon. Meron pong smiley face killer, so-called because the notes that he sent to the police, siya po, mga kapatid, meron pong pinadadala sa pulis, mga kapatid, matapos siya gumawa ng krimen sa Amerika, nagpapadala siya ng maliit na papel na nakangiti, yung smiley. At meron na naman siyang ginawang krimen na pagpaslang sa babae. At ito po ay self-appointed vigilante. Para sa kanya, meron siyang iniisip na gawain na naatang raw sa kanya. At ito po ay napalabas sa dokumentary sa TV, Forensic Factor, na kung saan itong taong ito, he is determined to put an end to the prostitutes in his town by murdering them. Those who are engaged in this immoral trade ay kanya pong isa-isang pinapaslang. At tila para sa kanya, ito'y isang gawaing marangal dahil nakatutulong sa pagpuksa sa karumihan sa lipunan. Ngunit mga kapatid, by the time that this otherwise ordinary citizen was caught,
Nahuli naman sa awa ng Diyos ng mga pulisya, nakapatay na po siya ng 13 kababaihan. Investigation was hampered. Hindi naging mabilis ang investigasyon sa sitwasyon na ito at sa mga kasong ito dahil wala naman masyadong mga tao na concern. At hindi nila napapansin yung mga nawawala na mga babae na mabababa po ang lipad. At para sa kanila ay hindi nila hinahanap ito kahit nawawala po ang maraming kababaihan. Few people noticed that the women were missing. Number one problem. Kaya nahirapan masolve yung problema, mga kaso ng pinatay ng mga kababaihan. Pangalawa, most people see and view the prostitutes as the dregs of society. Malungkot man, pero totoo. Kaya nahirapan po ayusin ng mga pulisya ang kasong ito dahil yung mga tao mismo sa paligid, mababa ang tingin. At tingin nila sa mga babae na gumagawa ng mga immoral na mga gawaing ito, binibenta ang sarili para kumita, ay simpleng mga latak ng lipunan. Ngayon mga kapatid, ang pinag-usapan natin at narinig natin na sitas na binasa kanina, features a law-abiding citizen in the person of Simon. Si Simon ay istrikto, pareseo, sumusunod sa salita ng batas. At sa kabilang dako ay meron naman pong isang makasalanang maruming babae na pinag-uusapan dito, who both met the merciful Savior. Ay, yun ang maganda. Bagamat magkaiba sila ng pagkatao, pareho silang nakasumpong sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Palakpak naman sa ating Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, this was at a time, hallelujah, Jesus' interaction with them reveals an important link between the forgiven and love. Meron pong koneksyon ang pagpapatawad at pag-ibig kung ating pong tutunghayan ng ating pong pag-aaralang leksyon sa umaga ding ito. Forgiveness and love are connected. Jesus, mga kapatid, in Jesus' ministry, ito po ang kanyang ginawa sa kwentong ito. This was a time when Jesus' ministry was very early. Ito pong pangyayaring ito na inanyayahan si Kristo sa tahanan ni Simon ay bago-bago pa lang siya nagsisimula sa kanyang ministeryo, sa kanyang gawain para sa tao. When things gotten serious, at nung naging seryoso na ang mga nangyayari sa paligid ng mga naririnig ng mga pariseo, magugulat tayo na from every village of Galilee and from Judah and from Jerusalem, nagkita-kita ang mga Parisi at sinabi nila, nagkasundo sila, pag-aralan nga natin si Jesus. Propeta nga ba siya? Sino ba siya? Kailangan malaman natin kung sino itong taong ito. Baka baka singaw lang. Imbestigahan natin. At si Simon, mga kapatid, ang siyang nanguna at inanyayahan si Kristo sa kanyang tahanan. That's found in Luke 5:17, na yung mga Pharisees nagkaisa para dalhin, imbestigahan si Kristo. We can say that in Nain, this village is in Galilee. That is the location of our message today. Kung gusto nyo malaman kung asan po yung pinaka-situation, di ba sa cellphone mga kapatid, mayroong parang tawag doon? Para makita kung asan yung pupuntahan, mayroong parang tawag doon? So ngayon ang location natin, nasa Nain, in Galilee. At doon po yung bahay ni Simon. 3 tao, Lucas 7:36 hanggang 39. Number 1, invited si Jesus. Number 2, uninvited. Hindi naman inimbitahan, pumupunta. Kung tayo may handaan, merong pumunta, sumulpot, hindi mo naman inanyayahan niya lang yung sarili niya, di ba may problema? Yun yung nangyari dito. At yung pangatlo, yung walang pakundangang lingkod. Ang tawag dito sa Tagalog, punong abala. Sino to? Si Simon. 3 tao. Una nating pag-usapan, the invited guest, verse 36. Verse 36 says,
Whereof the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, and went to the Pharisee's house and reclined at the table. Yung magugulat kayo, mga kapatid, kainan pero nakahiga. Kasi yung upuan nila, mga kapatid, para siyang lazy boy na pagka ikaw ay kakain, nakaganong ka, nakarelax ka. Now tayo, mga kapatid, katulad ngayon dito, silya natin upright. Pag umupo ka, di ba? Dito, naka-recline. Kaya, nung dumating si Kristo sa bahay ni Simon, yung kanilang way ng pagkain at take ng dinner or supper or lunch, naka-recline, nakahiga. Now, the motive behind the invitation, mga kapatid, kung ating papansinin, seem to be that of scrutinizing Jesus. Kung ating pag-aaralan, yung ating binasa kanina, inanyayahan ni Simon, hindi para talaga pakainin at imbitahan at i-welcome ng husto si Jesus. Meron siyang pakay. At ang pakay niya, aalamin ko kung tunay itong taong ito o peke ito. O baka kun ito. Hindi ito totoo. O scam. Malalaman ko ngayon. Aanyayahan ko sa bahay ko. At pinaunlakan ni Jesus. Kaya nga siya nakahiga na dun sa hapagkainan, mga kapatid, sa tabi ng hapagkainan. At sabi po rito, mga kapatid, to scrutinize Jesus. Jesus more closely noting that any violation of the law of Moses is interpreted by the Pharisee. At kung meron siya makita na kilos si Jesus dun sa kainan, na saliwa sa batas, pwede niyang sawayin ito. Kasi siya ay Pariseo. Naririnig niyo ako? At dahil dun, mga kapatid, they are asking the wrong question of themselves. Yun ang mali, mga kapatid, sa ginawa ni Simon. Kasi, mga kapatid, ang tanong niya, eto, no? Is Jesus on the side of truth? Si Jesus ba totoo talaga? Ngunit ang dapat pala niyang tanungin, na tanong, are we on the side of truth as Jesus is witnessing it for it? Napansin niyo yung kaibahan? Ini-scrutinize niya si Jesus. Hindi niya alam, dapat ang tanong, ito bang si Kristo may daladala siyang katotohanan na pwede akong merong makuha at matutunan? Ngunit, mga kapatid, iba po ang pakay ni Simon. Pangalawa, the uninvited guest, verse 37 to 38. A woman in that town who lived a sinful life. Kilalang-kilala dun sa bayan na yon na siya ay nagbebenta ng kanyang sarili para kumita, para mabuhay. Learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. Nalaman niya, nabalitaan niya, si Kristo nasa bahay ni Simon. At mga kapatid, mga kaibigan, hallelujah, as she had not been invited, therefore, the host did not welcome her presence in the dinner. Hindi mo ininyayahan, natural, hindi mo ini-expect. At dahil hindi mo ini-expect, pag siya bumulaga doon, magugulat ka. Tama ba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pag pinaalis mo naman, parang lalabas, napakasama mo namang host. Kaya nagulat na lang si Simon na merong babae na hindi lang basta-basta babae, isang babae, mga kapatid, na kilala sa kanilang bayan na marumi at makasalanan, ang pumasok sa tahanan ni Simon. And verse 37, and she came there with an alabaster jar of perfume. And this action indicates that the woman was prepared. Hindi ko po mabigay sa inyo ang pangalan dito ng babae. Marami po nagsasabi na si Maria Magdalena raw to. Pero babasahin nyo sa ibang chapter at ibang gospel, mga kapatid, hindi nagtutugma. Dito kasi lumalabas uninvited itong babaeng ito na wala pong pangalan. The woman's encounter with Christ, handa yung babae.
Napapansin nyo? Hindi siya doon bumulaga kasi napansin niya, oh, nandoon pala, pupunta ako doon biglaan. Hindi, plinano niya. Kasi yung daladala niyang alabastro, lalagyan po ng mga mahalagang bagay yun. Nandoon po yung ointment, pabango. At handa niya itong dinala sa Panginoon. The woman's vessel held perfume, which was aromatic. Napakabango. Pag ito'y binuksan mo mga kapatid, mula dito hanggang dun sa dulo, maaamoy yung napakabango na samyo nitong ointment na to't pabango. At mga kapatid, that could have rubbed into the hair and onto the skin. Ginagamit sa buhok, ginagamit rin sa balat, this gesture of great expense on her part. Mahal po ito. At ito po, kailangan mong pag-ipunan para magkaroon ka ng pera para makabili ng ganito kamahal na perfume at ointment. In verse 38, mga kapatid, she stood behind him at his feet weeping. At siya po ay pumuesto sa lugar na kung saan naroon ang paa ng Panginoon. At doon siya naglagay, mga kapatid, ng ointment. At habang lalagay niya ito, siya ay lumuluha at umiiyak, mga kapatid, mga kaibigan. And she began to wet his feet with her tears. Oh, purihin ng Panginoon. Kung alam niyo po, mga kapatid, ang ibig sabihin nito, pag tayo nagpupunta sa church at tayo sumasamba sa Panginoon, tila tayo ay lumuluha. Minsan lumuluha tayo. Kadalasan tayo ay masaya na pumupuri sa Panginoon. Isa pong pamamaraan ng pagsamba, ang pagbigay ng luha sa paanan ng Panginoon. Ang ginawa nitong babaeng ito ay kahanga-hanga, surprising to everyone. Sino hindi magugulat? No? Hindi ka na nga inanyayahan, nagpakita ka pa ng drama dyan. Pero yung drama niya, mga kapatid, hindi gawain ng isang ordinaryong tao na walang pakay sa isang Panginoon. With no spoken words. Wala pong salita-salita, ay nalaman po nila ang ibig sabihin ng ginawa ng babaeng ito. Ginamit niya ang kanyang buhok na isang basahan, at usually woman hair is long and bound. Kadalasan sa lumang mga Israelita, ang kanilang mga buhok mahahaba na nakaayos. Pero sa isang babae na kanyang iluga yon, ay para siyang nawala sa kanyang sarili dahil nakita niya ang kanyang Panginoon. Hallelujah, praise God. Nakita niya si Kristo. At dahil doon, mga kapatid, as to why she was weeping, we can only speculate. Hindi natin malaman kung bakit siya naiiyak, pero masasabi natin, siya ay merong puso na nagsisisi. Kaya siya naiiyak habang ginagawa niya ang pagluha sa paanan ng Panginoon. Hindi niya pa binubuhos yung perfume, yung kanya munang pinaghugas sa paa ng Panginoon ay ang kanyang luha. And mga kapatid, this act suggests that she was at the moment lost with Jesus, and she did not consider what anyone else might see, say, or think. Nung oras na yon, wala po siyang pakialam sa sasabihin ng may-ari ng bahay, kung ano ang tawag dito, ang makikita o ano kayang iisipin. Basta ang kanyang focus, gawin sa Panginoon ang kanyang ginawa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ikatatlo, mga kapatid, the ungracious host. Sa tatlong taong ating pinag-usapan, Jesus, the woman, and the ungracious host. Dito natin makita in verse 39, when the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, nakita nung host, nung tinatawag na punong abala, may-ari ng bahay, nag-anyaya kay Kristo. Yung babae, ang sabi niya sa kanyang sarili, if this man were a prophet, he would have known who is touching him and what kind of woman she is, for she is a sinner. Nakukuha niyo, mga kapatid? Sabi ni Simon, kung totoo nga ito si Kristo as advertised, sa mga naririnig kong mga magagandang patotoo tungkol kay Kristo, dapat by this time,
Alam niya na pagkarumi-rumi ng babaeng itong humawak sa kanya, kanyang paanan. Paano niya hindi malalaman? Si Simon, mga kapatid, alam niya Kilala niya yung mga babae, mga kapatid, dun sa bayan Kaya sabi niya, kung si Kristo propeta, alam niya rin. Reasonable. Mga kapatid, mga kaibigan, hallelujah, the Pharisee recognized her immediately and will be scandalized if Jesus could not recognize her as a sinner also. So hindi maintindihan agad ni Simon, kasi pag hindi naintindihan na masabi si Jesus, hindi niya nakilala na ito'y makasalanan, hindi tunay na tagapagligtas si Jesus. Hindi siya Messiah, hindi siya propeta. The Pharisees are obsessed with avoidance with anything unclean. Ang mga Pharisee, mga kapatid, kung pupunta tayo sa lumang tipan, sinusunod nila yung cleanliness. Naniniwala sila pagka ang taong banal ay humawak sa maruming bagay, siya na banal ay dudumi din. So yan po ay nasa lumang tipan. Touching anything unclean made the toucher unclean also. The contrast between the woman who expressed her love for Jesus and the Pharisee who views her as a disdain could hardly be sharper. Napansin nyo ang pagkabaliktad na larawan na nakikita natin. The woman na lumapit sa Panginoon at nagpapakumbaba at pinunasan ng paa ng Panginoon. Yung isa naman nagmamalaki at sinasabi niya, bakit narito ang napakaruming babaeng ito? Baka mahawa kami sa kanyang kasalanan. Luke 7:44-50 shows the different actions. Ano yung magkaibang aksyon na nangyari? Nakita natin dito ang puna at pagpapuri ng Lord sa babae. Verse 44 hanggang 46. Pinuna ng Panginoon si Simon, pero pinuri niya ang babae. Mga kapatid, in verse 44 makita natin, then he turned toward the woman and said, Simon, do you see this woman? I came to your house. You did not give me water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Foot washing was a centuries-old cultural practice. Alam niyo ba, mga kapatid, kung bakit may pitchel at may tubig na daladala at merong tuwalya na daladala ang mga kasambahay nung panahon ni Kristo? Naalala niyo yung Last Supper? Merong pong pitchel ng tubig, merong tuwalyita sa bungad, kasi ugali po nila yon. Doon po sa kanilang lugar, maalikabok, marumi ang daanan, maputik po. At ang kanilang mga sapatos ay hindi katulad natin, mga kapatid, na gawa po, mga kapatid, dito sa Marikina or gawa po sa Italy, Pampanga. Yung mga sapatos nila, mga kapatid, yung papasukan talaga ng dumi yung paa. Nakakasunod po kayo? Kaya it is a must na bago ka pumasok ng tahanan na may tahanan, meron pong alipin o meron pong katuwang or kasambahay nasa labas para hugasan yung paa ng panauhin at punasan ito para malinis na papasok yung bisita. Now, kung wala po masabi nating gagawa nun, merong iiwan ng tubig doon sa labas na nasa planggana o nasa lalagyan ng tubig at merong pamunas para gawin mo ito sa iyong sarili bago ka papasok sa tahanan ng may tahanan. Si Simon, mga kapatid, hindi na nga nagpahantay ng alipin sa labas, hindi pa nag-iwan ng tubig, wala pang pampunas. Hindi niya talaga tunay winelcome ang Panginoon. Mga kapatid, yet Simon had not even provided those to Jesus. What a contrast to the woman whose action was spontaneous gratitude. Kakaiba ang ginawa ng babaeng ito. Yung kanyang kusang pasasalamat ay naroon.
sa Panginoon. Si Simon, inanyayahan totoo ang Panginoon. Pero makita mo sa aksyon niya, hindi niya lubusan winelcome ang Panginoon. Verse 45, you did not give me kiss. Ito pa po. O sige, tapos na yung tubig ha. Tapos na yung paglinis ng paa. Halik. But this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. Ang sinasabing halik ni Jesus, hindi yung halikan mo ang paa ko, Simon, hindi. Kasi yung ugali, pag merong talagang natatanging panauhin na inanyayahan at dumating siya, ang pagbati ay paghalik. So yung beso-beso mga kapatid ay ginagawa na pala noong unang panahon. Hindi po ginawa yan ni Simon. Ang nakatataka, ang tindi ng ginawa ng babae, hindi muka ni Kristo ang hinalikan niya. Of course, hindi naman niya bahay. Ang hinalikan niya, yung pinakamaruming parte ng katawan ng tao. Parang nasa library tayo. Hoy, huwag kayong maingay. May nagbabasa. Dito sa church natin, hindi tayo nasa library. Pag naantig kayo, palakpak na agad. Huwag na sasabihin, pumalakpak kayo. Hindi. Pag naantig, ang ganda. Ang ganda nung narinig ko na yun. At totoo naman mga kapatid, spontaneous. Hindi ito pinag-aralan. Talagang kusa ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoon. The missing kiss issue here would have been an expression of greeting and welcome, as the absence of foot washing water and the lack of kiss indicate something less than full acceptance by the host. Talagang masisigurado na natin sa yugtong ito na hindi talaga bukal ang pagtanggap ni Simon kasi meron siyang pakay. Subukan si Jesus. Hindi niya naman talaga binuksan ang kanyang bahay ng talagang maayos. Kasi una, hindi siya nag-iwan ng tubig, hindi man lang niya hinalikan ng Panginoon bilang tanda na siya'y natutuwa sa kanyang panauhin na dumating. Ngunit mga kapatid, kissing of feet rather than the cheek was not part of hospitality protocol. Hindi, wala pong kultura na magsasabi pag may inanyayahan kang bisita, halikan natin yung paa. Wala pong ganun. Hindi po protocol yun. Pero iba ang babaeng ito. Oh, praise the name of the Lord. But what that woman's action reflected her humility, her desire to serve Jesus. Nagpakumbaba ang babae at kanyang pinahayag ang kanyang pagmamahal at gustong paglingkod sa Panginoon. To his feet, to kiss his feet eagerly indicates total devotion. Sang-ayon ba po kayo? Para halikan ng babae ang paanan mismo ng Panginoon matapos tuhugasan mga kapatid. Hallelujah. Ay nagpapakita ng matinding debosyon. Antas mga kapatid or yung katapatan niya ay naroon. When was the time? When your level of devotion to Jesus cause you to exceed your embarrassment threshold in the act of loving service to Him. Meron bang nangyari sa atin na dahil mahal natin ang ating Panginoon, nalagpasan natin mga kapatid yung antas ng pagkamahiyain natin at wala na tayong pakialam. Anong sasabihin nila? Ano ang iisipin nila? Ano ang pagbabalitaan nila sa isa't isa? Basta gagawin ko to kay Lord. May naalala ka bang ginawa mo sa Panginoon na ganun? Kasi itong babaeng ito, ang ganda ng kanyang halimbawa. Nawa, sana malagpasan natin mga kapatid yung sobrang pagkamahiyain. Kasi minsan sa sobrang pagkamahiyain natin, hindi natin magawa ang dapat natin ginagawang pagsamba,
paglingkod, at pagsunod sa Panginoon. Nawa malagpasan natin to. Dahil kung talaga nating mahal siya, kahit minsan di tayo imbitado, pwede nating imbatahin ang ating sarili para paglingkuran, para mahalin, para purihin at sambahin ang Panginoon. Wala ka ng tubig, wala ka pang halik, wala ka pang langis. Yung langis na to, hindi po naghahanap ang Panginoon yung mamahalin. Yung olive oil na ginagamit sa pagluto, kahit yun lang, ay isa pong tanda na pag ito'y pinunas mo sa iyong panauhin, ay talagang tanggap mo siya sa iyong tahanan. At dahil doon mga kapatid, you did not put oil on my head, Jesus said. And she poured perfume on my feet. Now, tandaan natin, hindi po niya pinor yung perfume agad. Yung luha niya muna, ang kanyang linagay sa paanan ng Panginoon at pinangpunas at nilinis na muna yung dumi na paa, tsaka niya binuhusan ng pabango ang paanan ng Panginoon. Hindi po olive oil lang ang linagay. It could be nard oil. Nard oil, not olive oil, which is usual oil used, ang olive oil. But the nard oil is quite expensive and highly priced. Anointing the feet rather than the head. Malalim to mga kapatid. Malalim. Yung ano doon, standard ulo o yung buhok. Ang a-anoint. Ang inanoint ng babae, mga kapatid, yung paanan ng Lord, hindi olive oil, yung mamahalin. Kasi iba ang tingin niya sa Lord. Ito ang aking tagapagligtas. Ito ang magbabago ng aking buhay. Ito ang aking Mesyas. Kaya gagawin ko lahat para sa Kanya. Oh, hallelujah, praise God. Praise the name of the Lord. Paano kaya pupunasan ng isang babae na ang kanyang buhok ay isang dangkal na lang? Hindi ko makita kung paano niya pupunasan yung paanan ng Lord matapos punasan yung luha at yung pabango. Kaya nakita ko na mahaba yung buhok talaga. Nilaylay niya. She was lost at the moment. After all, she's doing it for the Lord. Hallelujah, praise God. Sana naunawaan nyo ang tindi ng ginawa nitong babaeng ito. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ano po ang sinabi rito? The anointing of feet rather than the head demonstrate great humility on the part of the woman. Napansin nyo, hindi naman siya ang nag-anyaya kay Kristo. Salta lang siya doon, uninvited guest. Pero lumapit pa rin siya sa Lord. At bagamat hindi siya naglagay ng olive oil, dahil hindi naman siya yung host, sa pagpapakumbaba niya, doon na lang sa paanan, nilagay ang mamahaling pabango. Now sabi po sa verse 47 at 48, ito po ang magandang sinabi. Therefore I tell you, her sins, though many, have been forgiven, as her great love was shown. Marami ang kanyang kasalanan, pero sa oras na ito, lahat pinatatawad ko. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Church, I tell you, hindi po biro ang ating pinag-uusapan. Marahil nakarinig na kayo ng ganito ring preaching. Pero tatandaan nyo, bago ko ituloy, sabi po dito, but whosoever has been forgiven little, loves little. Siguro narinig nyo na yung the woman that loves him so much is because she was forgiven plenty.
O natural, mamahalin niya ng malalim ang Panginoon dahil yung kanyang pagmamahal sa Lord kaya naging malalim, pinatawad naman siya sa dami ng kanyang kasalanan. Kaya malalim ang naging pag-ibig niya sa nagpatawad sa kanya. Go to Simon, mga kapatid. Simon doubted Jesus' credibility or credential as a prophet, and yet the woman's great love demonstrated that she knew that she had much for which to be forgiven. Kumbaga si Simon, nakatunga nga doon, di niya pa rin alam ano nangyayari, pero yung babae, alam niya ang kanyang pinuntaron. Kailangan pag ako pumunta rito sa tahanan ni Simon, at masumpungan ko yung magpapatawad ng aking kasalanan, lalabas ako sa tahanan na aking pinasok, na pinatawad na at malinis na sa harapan ng Diyos. Oh, hallelujah! Hindi po ako nagtataka, baka sakali meron po nagpunta sa tahanan ng Diyos ngayon, marumi siyang pumasok sa tahanan ng Lord, lumabas pa rin marumi. Ay hindi mo na natanggap ang layunin kung bakit ka nagpunta ng church. Kailangan kung ikaw papasok sa church, naroon ka para purihin ng Panginoon, bigyan siya ng papuri pa sa salamat, naroon rin na ikay hihingi ng tawad, para lalabas ka sa simbahan na pinatawad at malinis, nilinis ng tagapagpatawad ng mga kasalanan natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon, Jesucristo. Magpunta ka sa ibang katedral or ibang mga templo, wala po ron ang magpapatawad na yung kasalanan. Magsugat-sugatan mo sarili mo. Magbigay ka ng milyon. Bigyan mo na ng lahat ng suhol yung mga pari doon. Pero kung wala naman si Kristo doon sa lugar na yon at hindi mo maramdaman ang presensya niya, hindi ka rin lalabas ng malinis mula sa tahanan ng Panginoon. Palakpakan natin muli ang ating Diyos. Simon loved little because his scrupulous attention to the law of Moses has resulted to few sins to be forgiven. Alam niyo, to be fair with Simon, dahil sumusunod naman siya sa batas at meron naman siyang kasalanan, kumpara sa babae, masasabi natin ng safe, siguro mas konti ng konti yung kasalanan ni Simon dun sa babae. Kaya ang pakiramdam niya, bakit pa ako? Hihingi ng tawad? Wala naman akong kasalanan. Sumusunod na ako sa Diyos eh. Sa mga batas, ang ingat-ingat ko, yung marumi ay hindi ko hinahawakan. Lumalayo ako pagka may maruming mga tao kasi baka mahawa ako. So, ano isip ni Simon? Hindi na siya kailangan patawarin dahil wala naman siya halos kasalanan at masunuri naman siya sa batas. Simon was proud of his tidy lifestyle as a Pharisee. At yan po ang problema. Sa Bible, marami pong binanggit na Pharisee, almost 400 times. Yung Sadducee, if I'm not mistaken, only 14 times. Talagang mas binigyan ng pansin ng Biblia yung mga Pharisee. Kasi ito yung mga masunurin dapat. Ngunit, sa loob, ang kulo. Sumusunod sa panlabas, pero yung panloob ay parang libingan ng tao. Mga kapatid, mga kaibigan, the Pharisee, he doesn't understand why he needed to love and be loved by Jesus. Bakit kailangan ko lumapit kay Kristo para ako'y mahalin niya? Hindi na kailangan. Ako'y malinis. But the woman, how the woman's many sin could be forgiven. Hindi niya naintindihan na posible pala na kahit bat-bat ng kasalanan nitong babae na pinag-usapan namin, Sister Lani, yung babae na nagpunas ng buhok na puno ng luha. Pagkatapos, dinagyan pa ng pabango, pinunasan niya ang paanan ng Panginoon, showing her humility. Yun ang pinag-usapan namin dito. And in his encounter with sinners, Jesus walked the fine line between offering the person or affirming the person while not condoning to sin.
Malinaw po ang mensahe. Hindi ibig sabihin ng Panginoon, friends to sinners. Hindi ibig sabihin ng Panginoon, nakikiisa at nakikipunta pa sa bahay ng mga Pharisee. Nagpunta pa sa bahay ng tax collector. Ang mga tax collector, mga Hudyo. Pero ang kumukuha ng tax, mga Romans. Kaya galit na galit ang mga Hudyo sa mga tax collector na ito, na sumusunod kasapakat ang mga Roman officials para higupin lahat yung mga tax ng tao. Buti kung ayos yung pagkuha nila ng tax, dinadagdagan pa nila, kaya sobra ang corruption at yaman ng mga Israelita na mga tax collector. So mga kapatid, yung po yung panahon ni Kristo doon. Hindi ibig sabihin nakikiisa sila o si Kristo sa mga ganitong tao, He condones the sin. Hindi. Kailanman wala kang makikita sa Biblia. Totoo, kaibigan ng mga makasalanan si Kristo, pero hindi kaibigan ni Kristo ang kasalanan ng makasalanan. Malinaw po. Walang pumapalakpak ka ba? Parang ayaw kong magpatuloy mga kapatid pag ganyan kahina. Parang hindi kayo ginaganahan Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Verse 48. Malapit na. And then Jesus said to her, your sins are forgiven. As Jesus spoke to the woman, no such declaration of sins are forgiven is recorded for Simon the Pharisee. Wala kayong makikita sa Biblia na nagdeklara ang Panginoon kay Simon, pinakain mo ako ng masarap dito, inanyayahan mo ako, pinatatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Meron? Wala kang makikita, mga kapatid. Sino lang ang sinabihan? Yung humingi ng tawad. Yung umamin na siya'y makasalanan at kailangan niya ng paglilinis mula sa Panginoon. Siya ang pinatawad ng ating Panginoon. Si Simon, wala kang makikita. Simon's dilemma. If Jesus indeed had the power to forgive sin, then He is God in the flesh. Kung ito pala, na akala ko hindi propeta, nagduda pa ako sa Kanya, ay tunay na nagpapatawad ng kasalanan, abay Diyos ito na naging tao. Kung hindi naman siya naniwala, hindi niya naintindihan si Kristo, o di na natili pa rin yung kasalanan niya sa kanyang sarili. Sayang ang paanyaya niya kay Kristo Jesus. Kung peke, di namumusong si Kristo. Di ba? Baka sakaling nakukunwari si Kristo, di namumusong lang pala, nakukunwari si Kristo, kaso totoo Totoo na si Kristo yung Diyos na naging tao. Kaya yung awit natin kanina, totoo yun. Anong pangalan ng Ama? At ng Espiritu Santo at ng Anak? Jesus! Ay, hindi. Para kasi Simon, inanyayahan mo na si Kristo, hindi mo pa siya kilala. Walang sukat na ikaliligtas ng tao kung hindi dadaan sa pangalan ni Jesucristo. Sa makatwid, hindi ka dadaan sa pangalan ni Jesucristo, paano ka maliligtas? Kaya yun ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Nag-iisang Diyos na buhay. There's no other name given among men under heaven whereby we must be saved. Jesus Christ. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. The faith of the anointer. Ayun. The faith of the anointer, ladies and gentlemen, is not on her ability. Ang pananalig ng pumunas sa paanan ni Kristo, unaan sa luha na kanyang binuhos sa paanan ng Lord, at nung mamahaling pabango na binuhos niya sa paanan ng Lord, hindi doon
nakasalalay o sa kanyang galing ang kanyang pananalig sa Panginoon, kundi nakapokus kay Kristo. Where is your faith focus, brother and sister? On your government? Saan nakapokus ang iyong pananalig? On your loved one? Magugunaw na mundo mo pagka hindi kayo nagkatuluyan? What is your focus? On your career? Hindi na ako mag-church, baka mawala yung career ko? Or your savings? Or lack of it? Or on Jesus? Focus on Jesus. Oh, Jesus, hallelujah. Who needs forgiveness? Both need forgiveness. Si Simon at yung babae, parehong dapat humingi ng tawad sa Panginoon. Both need forgiveness and they both needed to follow Jesus, to love the Lord, and to serve God. But only one left the banquet forgiven. Isa lang ang pumasok na makasalanan sa handaan na inhanda para sa Panginoon at sa lahat ng dadalo. Pero iisa lang ang lumabas na pinatawad. Justified. Hallelujah. Nilinis ng Panginoon. Woo! Hallelujah. Church, I tell you, Simon's pride in seeing himself superior to the woman blocked any realization of need for forgiveness. Kaya hindi siya makalapit sa Panginoon sa yugtong na yon. Hindi niya ma-spelling, hindi niya maunawaan na ako na banal, hihingi rin ng tawad kumpara dito sa babae. Dapat lang siyang humingi ng tawad, napakarumi niya. At yun ang naging balakid para siya makahingi ng tawad sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Jesus taught that even the vilest of sinners can be forgiven. Mga kapatid, mga kaibigan, meron tayong dadalhin mga kaluluwa sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng mamili kung anong padadala ng Lord sa atin. Paglilingkuran natin, i-disciple natin, isosolwin natin, aalagaan natin. Kasi kakaunti na nga lang tayo, yung padadala ng Lord, hindi pa natin maalagaan, tayo na po ang may diferensya nun. Pero dahil sa Panginoon din, siya na rin ang nagtuturo sa atin, magsimula tayo kung asan tayo. At kung sino man ang daratingin niya, hindi tayo mamimili. Kasi kahit yung pinakamasamang tao rito, na pag-aralan natin, nilinis ng Panginoon. Basta ang kailangan dun sa tao, lubusan din nagsisisi. At hindi lang nagpunta sa church sa ano pa mang dahilan, kundi gusto niya talaga magsisi at pakilala ang tagapagligtas. At tayo naman, ihahatid natin siya sa Panginoon. Walang pili-pili. Need-based evangelism. Nangangailangan ng kaligtasan ng tao, yun ang ibibigay natin. At wala nang iba. Church, bago ako magtapos, Jesus taught that even the vilest of sinners can be forgiven if they turn to Him in faith and love. Kita nyo yung connection? Dahil sa pananalig ng babae sa Panginoon, at dahil sa love niya, in-express niya ito. At ang naging resulta, ang pagpapatawad sa kanya ng Panginoon. Are we willing to follow Him in His love for sinners? Hindi ba natin napansin kung yung mas lalong marumi o lalong makasalanan na nakilala sa Panginoon, ang ganda ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi alam natin, kung nakalimutan nyo na yung verse natin last time, the Lord came for those who are sick. The Lord came for those who are lost. He did not come for the righteous.
Naaalala nyo yon? Kaya pagka binago ng Lord ang isang kriminal o isang babae na marumi at isang lalaki, mga kapatid, na scammer, na binago ng Panginoon, anong kalwalatian na ibinibigay noon sa Diyos? It shows that God is a loving God, a forgiving God, and a great God. Woo! Praise the name of the Lord. Glory, hallelujah. Let's help them. Let's help the people as they strive to follow Jesus, however, imperfectly. Mayroong mga tao, gusto nila ang Panginoon. Kaya lang, hindi nila alam paano. Tayo alam na natin. However imperfect, alalayan natin sila. Kasi si Kristo, mga kapatid, hindi niya pinalayas yung babae. Hindi niya sinabi, babae, kasama ka ba sa naimbitahan? Nag-RSVP ka ba rito? Ay, sige, makakaalis ka na. Hindi ka kasama rito. May kausap ako dito, hindi mo kilala. Yung may-ari ng bahay. Walang ganun. Walang ganun. Ibang klase ang Panginoon. Iba siya. Church, in ending, to have forgiveness, we must first realize that we need it ourselves. Bago natin lubusan magkaroon ng pagpapatawad sa ibang tao, tayo muna ang humingi nito sa Panginoon.